Bhavanam Kevalam 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 Bhavanam Kevalam. Hello MGTers! Nandito kami ngayon sa NEUST MGT! Narito kami para subukin ang kaalaman ng mga mag-aaral patungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Kaya naman, tara na, arat na, for the go dahil ito ang Tumpak o Ligwak Jose Rizal Edition! Jose Protasio, Rizal Mercado A. Alonso, Yalonda. Yan, alright, thank you po. Ang hatol ng sambayanan, Tumpak o Ligwak. Ate Laila, saan ipinanganak si Jose Rizal? Ang pagkakaalam ko po sa Calamba, Laguna. Ang hatol ng sambayanan, Tumpak o Ligwak. Sino ang mga magulang ni Jose Rizal? Hindi ko po. Ay, di mo wala. On lang po, guess, kahit sino. Kahit si Rosita po. Sino? Sagot ni Ate Marie Chris ay kay si Rosita. Ang hatol ng sambayanan, Tumpak o Ligwak. Ligwak! Ayan, okay. So Ate Marie Chris, para malaman mo kung sino talaga ang mga magulang ni Jose Rizal, ay ito ang tamang sagot. Ito ay sina Francisco Mercado Rizal at Teodora Alonso Realonda. Maraming salamat po! PSP? Kayo po? Pareho po. Ang hatol ng sambayanan, Tumpak o Ligwak. Tumpak! Yes! Bakit kinuha ni Jose Rizal ang kursong medisina? Para magamot niya ang kanyang ina. Ayan. Ang hatol ng sambayanan, Tumpak o Ligwak. Tumpak! Saan nagawa o anong taon nagawa ang Noli Me Tangere? 1886. 1940. Ang hatol ng sambayanan, Tumpak o Ligwak. Ligwak! Nagawa po yung nobelang Noli Me Tangere na isinulat ni Dr. Jose Rizal ay noong taong pong 1884. Maraming salamat po sa inyo. Hello po, meron lang po ako sa inyong isang katanungan. Handa na po ba kayong sagutin po ito? Ayan. So, ito po ang katanungan. Sino ang first love ni Jose Rizal? Segunda Katibak. Katibak? Katibak? Ikaw po ate. Segunda Katibak. Pares po kayo ng sagot. Ayan, tignan po natin. Ang hatol ng sambayanan, Tumpak o Ligwak. Tumpak! Ayan, so isang magandang hapon po. Ano po pangalan niyo po? Magandang hapon din po. I'm Sherlyn Zamora from PSIT Report. Ayan, thank you po. Ma'am Sherilyn, okay lang po ba na magtanong po kami sa inyo tungkol sa buhay ni Jose Rizal po? Okay. Ayan, so ito po yung katanungan po namin para sa inyo. Sa tingin mo, karapat dapat bang ituring na bayani si Rizal kaysa kay Bonifacio? Well, as for me, hindi naman nasusukat
ang pagiging isang bayani ni Jose Rizal depende sa kanyang nagawa. Kasi ganun din naman si Bonifacio sa mga kanyang nagawa. So, ibig sabihin para sa akin, hindi natin dapat ibalit na mas ituring na bayani si Jose Rizal. Kumbaga parang siguro maging patas lang tayo. Depende sa kung anong kakayahan niya o sa kung anong yung gawa niya sa Rizal. Yan. So, maraming salamat po, Ma'am Sherilyn. Yan, so magandang araw po sa inyong lahat. Kasama po natin ngayon si Ma'am Alma, ang librarian po dito sa NUST MGT. Yan, Ma'am Alma, handa ka na po ba sa isang katanungan? Sige, okay Yan. na. Kung may taong gusto mong maging bayani, sino ito at bakit? Siguro on my end, sa practical side, siguro yung tatay ni BM sa kanila. Why? Kasi nakita ko yung, although many students and other people are rebutting, bakit daw pera naman ng bayan? Hindi kasi ganon. Kasi kahit pera ng bayan o hindi nila pera ginagastos, yung idea, yung wisdom sa nanggaling sa kanya. So, ang dami niyang binago na buhay, na pamilya. I mean, during our time kasi ang hirap mag-aral. Kung walang ang scholarship, tas walang matutunan yung parents mo, ang school lang talaga is kabanatuan and munyos, alam niyo naman yun, narinig na diba? So for me is yung father nila, EM sa kanila. And yun siguro yung pinaka-practical na masasabi ko. Kasi nakikita ko. And it passes through generation from him, ABM, and immunity, and kayo naman masasabi niyo naman, di ba? Yes, ma'am. Yes. Evident naman. So, yun. Okay, so ayan po. Maraming salamat po, Ma'am Alma. Ayan, so hello po. Pwede po malaman kung ano yung pangalan nyo? Ako si John Del Villalobos. Yan, okay, thank you po. Just like, maaari ba kaming magtanong tungkol sa buhay niyo sa Rizal? Yan, okay, so ito yung katanungan namin para sa iyo. Yan. Ano ang sikat na katagang binitawan ni Jose Rizal patungkol sa mga kabataan? Katagaan na sinabi ni Jose Rizal patungkol sa kabataan isang ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Yan, thank you. Sa iyong palagay, kabataan pa rin ba ang pag-asa ng bayan? Kung sa practical ng panahon ngayon, tingin ko parang malabo na dahil sa makabagong teknolohiya nga. Kaya kung sakaling, meron naman ilan-ilan na nagsasabing kabataan pa rin ang pag-asa ng bayan. Pero para sa akin parang nawawala ng salita hindi sa panahon. So, ayun, maraming salamat po, Sir Janoy. So, yun po, doon na nga ho nagtatapos ang aming video na pinamaganda. So, ayun nga po guys, doon na nga ho nagtatapos ang aming video pinamagatang Pak! Oligwak! Jose Rizal Edition. At kung gusto nyo pang manood ng mga video na classic tulad nun, mag-subscribe na kayo sa nag-iisang channel! Cell TV!